our beloved Boss Mike Cervera. Si Maningning Miklat ay isang kilalang makata at pintor mula sa Pilipinas. Ipinanganak siya noong February 9, 1973. Sumakabilang buhay siya noong December 22, 2000. Si Maningning ay mas kilala sa kanyang mga tula na nagpapakita ng kanyang malalim na pangunawa sa kalikasan, pag-ibig at mga personal na karanasan. Ang kanyang mga tula ay puno ng imahinasyon at talinghaga na nagbibigay daan sa mga mambabasa na magkaroon ng iba't ibang interpretasyon at pangunawa sa kanyang mga akda. Ang mga akda ni Maningning Miklat ay nagmula sa kanyang personal na karanasan bilang isang dalaga na lumalaban sa mga hamon ng buhay. Isinulat niya ang kanyang mga tula sa wikang Ingles at Filipino na nagpapakita ng kanyang kakayahan sa pagpapahayag sa dalawang wika. Isa sa mga kilalang akda ni Maningning ay ang tanyag na tula niyang Bonsai na nagpapakita ng pagkakaugnay ng tao sa kalikasan at ang pagiging limitado ng tao sa kanyang kakayahan na kontrolin ang lahat ng bagay. Sa larangan ng sining, si Maningning Miklat din ay isang magaling na pintor. Ang kanyang mga obra ay nagpapakita ng kanyang sensibilidad sa mga kulay at forma na naglalabas ng kanyang damdamin at kaisipan sa pamamagitan ng kanyang mga likhang sining. Sa kabila ng maikling buhay niya, naging mahalaga si Maningning Miklat sa larangan ng panitikan at sining sa Pilipinas. Ang kanyang mga akda ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga mambabasa at makata hanggang sa kasalukuyan. Si Maningning Miklat ay nakapagtapos sa UP Diliman at kumuha ng Masters sa UP at Ateneo. Nakapagturo rin ng arts sa IARFA o Institute of Architecture and Fine Arts ng FU. Taong 2000, pumaindayo ang pangalan niya sa FEU dahil sa pagiging mabait, tahimik at paladasal na guro. September 29, year 2000, sa edad na 28, ikinagulat ng lahat ng tumalon ng propesora mula sa ikapitong palapag ng nursing building o dating IARFA building ng FEU. Ayon daw sa kanyang kaibigan taga UP Fine Arts, 2 linggo bago mangyari ang trahedya, nagbanta na si Maningning na siya daw ay magpapakamatay at hanggang ngayon, nananatili pa rin ang tanong kung ano ang dahilan kung bakit niya ito nagawa. Nagtago man ang katotohanan at sanhi ng pagpapakamatay nito, nanatili naman ang kakilakilabot na experiences ng mga estudyante sa ikapitong palapag ng nursing building sa tuwing sasapit ang alas 8 ng gabi. May naririnig daw silang umiiyak at may parang kung anong hangin ang mararamdaman mo na siyang magpapatayo ng iyong balahibo. May isang beses daw na nahinto magturo ang isang propesora sa isang panggabing klase sa ikalawang palapag dahil sa isang tunog ng pagbagsak ng kung ano mula sa itaas nila, tila isang matinding kalabog. Mayroong narinig na insidente na nagpakita raw si Maningning sa elevator sa naturang building at minsan naman daw para may kasabay ka sa pagbaba at biglang hahawak sa likuran mo. Mararamdaman mo raw ito lalo na pag nag-iisa ka. Mayroon din naganap na may pumasok daw sa isang silid sa 7th floor sa mga first year nursing student at ang pakilalang si Maningning Miklat at nang sandali magpaalam ito na pupunta sa palikuran ay naglaho ito at hindi na muling bumalik. Minsan pa raw itong nagpapakita sa ilang estudyante sa hallway. Nakatingin na tila'y malungkot at nakasuot ng puti. Maging sa konektado nitong education building, ay takot ang mga panggabing klase na sumilip sa daan papuntang nursing building. Ganoon din sa chapel ng FEU sa tabi ng arts building. Nakikita raw tuwing gabi ang isang babaeng nakaputi at nakaluhod sa loob ng simbahan at sinasabi ng ilan
na iyon si Maningning Miklat. Isa lamang ang kwento ni Maningning sa mga nakakakilabot at kakaibang pangyayari sa pagsapit ng gabi sa FEU, at sa tuwing makakarinig ang mga tama raw ng mga ganitong kwento ay nag-aalay na lamang sila ng dasal at panalangin. Payo ng ilan, tuwing dadaan ka sa nursing building o di kaya'y sa simbahan, tibayan mo ang loob mo. Maaari may gustong ipahiwatig lamang sa iyo si Maningning. Hindi niya hangad ang takutin ng kahit sino. Marahil, ang mga nabanggit kong kwento ay nagsalin-salin na lamang at ang iba marahil ay bunga lamang ng sari-sariling imahinasyon. May mga kumakalat na ang dahilan daw ng pagpapakamatay ni Maningning ay dahil nagkaroon siya ng student-teacher affair. Sinasabi na nagkaroon siya ng affair sa isa sa mga estudyante niya. Ito daw ang sanhi kung bakit siya tumalon sa building na iyon. Siya ay matalino at relihiyoso. Hindi natin lubos maiisip kung bakit niya may isipang magpakamatay. May nagsabi rin na involved si Maningning Miklat sa isang skandal. Wala talaga nakakaalam kung ano ang tunay na nangyari sa kanya. Hindi na rin siguro mahalaga na malaman pa ang dahilan kung bakit siya tumalon sa building na iyon. Mas mainam na alalahanin na lamang si Maningning Miklat bilang isang guro na may dedikasyon, lalo na't naging bahagi siya ng IARFA. Isang guro na naging tagapagtaguyod ng ilang mga mag-aaral na ngayon ay matagumpay sa sining. Let's remember also the person, her art, and her beautiful contribution to the art world instead of making her as a creepy ghost. Ni Boss Mike Cervera, ito po si Anino TV na nagsasabing mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Saan man dako ng mundo naroon kayo, at syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.